Ang sabi ng lola ko, kapag bumiyahe ka, dumayo ka, nagpunta ka sa ibang lugar para kumain, magbaon ka ng kalamansi. Dahil kapag hindi, yari ka. Baka malagay ka sa alanganin. Baka mamaya, mabiktima ka ng aswang. Isa yan sa mga babala ng lola ko noon at tinatawanan ko na lang. Hindi ko yan pinaniniwalaan. Pero nagbago ang buhay ko nang minsang makaranas ng isang kakaibang karanasan. Hello Sir Paul, tawagin mo na lang po ako sa pangalang Lando. Hindi ko tunay na pangalan. Maedad na po ako sa kasalukuyan at sa katunayan yan, lolo na rin po ako sa panahon na ito. Swerte ako kasi kakapanganak pa lang ng apo ko at naabutan ko pa siya. Anyway, naganap po ang karanasan na ito bata pa lamang ako. Binata, noong nag-aaral pa lamang po ako ng kolehiyo. Nga pala, lumaki po ako sa probinsya ng Davao. Pero ngayon, nasa Cavite na po ako. Noong mga panahon po na iyon, nag-aaral po ako, hindi ko na lang sasabihin kung anong kurso. 4th year college na po ako, graduating. Excited na ako kasi sureball na ako makakagraduate nito. Tapos na kasi ang mga exam. Tapos na rin yung mga requirements, projects, thesis. Sa mas madaling sabi, graduating na. Proud na proud ang lahat sa akin noon. Ang nanay, tatay ko, ang mga kapatid ko, ang lolo't lola ko. Sa pamilya kasi namin, ako palang ang unang nakapagtapos ng pag-aaral. Karamihan kasi sa mga kapatid at sa mga pinsan ko, aba, ang babata nagsisiasawa. Kaya naman talagang nakaka-proud din talaga. Anyway, dahil nga po malapit na akong graduate, yung ilan sa mga classmate ko nag-celebrate na. Kasi panigurado pagkatapos daw ng graduation, hindi na raw kami magkakaroon ng party-party. Hindi na raw kami magkakaroon ng sama-sama kasi kanya-kanya nang celebrate yan. Kaya ang plano, mag-outing daw kami. Kami magkakaklase, kami magkakaklose. Siyempre, hindi naman ako tatanggi dyan. Nagpaalam ako sa mga magulang ko. Ang dami ngang tumanggi. Kesyo may mga pamahiin daw na ganito, ganyan, na malas daw. Baka maaksidente raw kami. Pero ako, hindi ako naniniwala sa mga ganoon. Ang buhay natin ay tayo mismo ang nagdidikta kung ano ang mangyayari. Hindi mga pamahiin. Hindi kung anong mga kuro-kuro o kung ano pa man. Nay, tay, ayos lang po ako. Wala pong mangyayaring masama sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Basta anak, mag-iingat ka doon Graduating ka pa naman. Oo nga anak, tama ang papa mo. Kapag talaga mga graduating, malapit sa... Nay, tama na po yung mga pamahiin ninyo. Alis na po ako. Sa paglabas ko po ng pintuan ay biglang hawak naman sa akin ng lola ko. La, oo na, mag-iingat na po. Manahimik ka nga Lando. Bata ka pa. Sundin mo ang mga sinasabi ng mga magulang mo pero kung hindi ka mapigilan, heto, baunin mo. Kalamansi. Napakaraming kalamansi. Isang plastic yun. At ang nakakaloko pa nga, naglagay pa si lola ng kalamansi sa aking bulsa. Hindi na ako nakasagot pa. Tinapalan ba naman niya ng malapad at magaspang niyang palad ang bibig ko? Kaya napakamot na lamang ako sa ulo, sabi halik sa pisngi ni lola. Sige na nga po la, babay po, ingat po, salamat po dito. Tatawa-tawa pa ako noon. Ang hindi ko alam, yun pala ang magliligtas sa buhay ko. Meron po kaming pinuntahan ng mga classmate ko na isang resort. Doon lang din naman po sa may Mindanao. Mandang Davao lang din naman po. Siguro mga 2 to 3 hours po ang layo. Sa pagdating namin doon ay napakaganda ng resort. Pero konting-konti lamang ang tao kasi parang in development pa lang din po ang resort. Bagong-bago pa nga lang daw ito. Ganun pa man, pinapasok pa rin naman kami ng mga tao doon. Kahit kasi in development, operational na rin naman daw.
First time ko lang nakapunta doon sa lugar na iyon at masasabi kong ang ganda-ganda. Pero ewan ko ba, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Sa paulit-ulit kasi na sinasabi ng mga magulang ko at ng lola ko, para bang tumanim sa isipan ko na may mangyayari nga kahit ang totoo mukhang wala naman. Sa pagdating namin doon ay kumain na kaagad kami ng lunch. Tapos nagtampisaw na kaagad hanggang hapon. Pagsapit ng gabi, inuman na malala. Nag-bonfire pa nga kami nito. Kantahan, may nagigitara pa. Ang sese namin magkakaibigan noon. Yung takot, yung pangamba na natanim sa akin ng pamilya ko, nakalimutan ko na rin noon. 11:00 ng gabi ay nag-iinuman pa rin kami magkakaklase magkakaibigan. By the way, marami pala kami noon ha. Nasa 7 kaming kalalakihan at 4 na kababaihan. Yung iba doon magsusyota pero ako single po that time. Nang maya-maya po, may lumapit po sa amin na isang lalaki. "Mga sir, mga ma'am, pinabibigay po ng may-ari ng resort para sa inyo po." Mukhang tauhan yun ng resort. May daladalang 2 sizzling plate na sisig. Ang dami, ang laki. Mukhang masarap. Ang bango nga ng amoy. Siyempre, kinuha naman namin yun at nagpasalamat sa lalaki. Mabilis din itong umalis pagkatapos. Kami naman tuwang-tuwa ng mga kasama ko kasi noong mga sandaling yun, paubos na ang mga pulutan namin. At may bago kaming pulutan. Kalalabas pa lang ng panibagong alak namin noon. Mainit-init pa. Susubo na sana ang mga kasama ko noon pero ako, pinigil ko sila. "Kako, teka lang. Lagyan natin ng sisig. Mas masarap ito kapag may ganun." Sumang-ayon naman sila. At doon, napatingin ko ako sa lola ko. Dahil yung short na gamit ko noon, yung short na gamit ko nung umalis ako kaya nandoon pa ang mga kalamansi. Hiniwa ko ito gamit ang kutsilyong nandoon. Ang lalaki ng mga ito. Tuntua nga sa akin yung mga classmates ko kasi Boy Scout ako, handang-handa. Hiniwa ko ang malalaking kalamansi at agad na pinatak doon sa mga sisig. Umasik-asik pa ito kasi mainit-init pa. Nagtalsikan pa. Sabay halo. Kasama nung bagong lagay na itlog. Mas lalong bumango. Mas lalong sumarap. Grabe. Ako na sana ang unang susubo noon pero doon sa kutsara na may sisig, nagulat na lamang ako nang biglang umasik-asik yung karne ng sisig. Akala ko noon dahil bagong luto lamang pero hindi. Gumagalaw talaga yung laman at nakita yun ng mga kaklase ko kasi lahat sila nag-aabang sa akin kung ano bang lasa ng sisig. Nagulat kaming lahat. Nabitawan ko nga ito. Napaatras kaming lahat. Lalo pa nang makita namin na yung karne, bigla na lamang pong naging uod na malalaki. Bumaho rin ito. Tapos doon sa mga karne nakakita pa kami ng daliri ng tao, tenga, ilong at kung ano-ano pa. Kakilakilabot. Sigawan kami noon, takbuhan kami. Hanggang sa sinalubong na kami ng may-ari ng resort, pati na mga staff nito. Tinanong nila ang mga nangyari at sinabi naman namin ng lahat detalyado. Pero ang nakakaloko, sabi nila, wala raw siyang trabahador doon kung ano sa description na sinabi namin. "Nako, mukha yatang nabiktima kayo ng aswang." Bigla namang singit ng isang matanda na bisita rin noong mga panahon na iyon doon sa resort. Nangailabot naman kami. "Sabihin nyo, gumamit kayo ng kalamansi no kaya nyo nalaman." Nagtanguan kaming lahat. "Madam, dito talaga sa lugar na to ng Mindanao, marami talaga mga aswang na nambibiktima. Magpabantay po kayo ng maraming bodyguard dito para sa kaligtasan ng mga customer ninyo. Marami talaga mga siraulo dito kung nagpapanggap na tao para lang makapangbiktima, pero mga aswang talaga." Humingi ng patawad sa amin yung may-ari ng resort. Sa katunayan niyan, kinabukasan nga ng umaga ay nagbigay pa siya sa amin ng libreng breakfast. Mukhang nabiktima nga kami nung aswang na yun ng pambibiktima. Nakakatakot lang. Buti na lang talaga. Nagamit ko ang kalamansi ni Lola. Mula po noon,
Naniwala na ako kay Lola. Nang kinuwento ko nga sa kanya ang karanasan na iyon, inabatukan pa ako. Buti raw, ginamit yung kalamansi dahil kung hindi, baka mamaya, isa na raw sa amin ang aswang o baka mamaya, patay na raw kami at nabiktima ng aswang. Mula noon, kalamansi is life na ako. Ultimo hotdog, ginagamitan ko ng kalamansi na may toyo. Sa trauma at takot ko, yung bahay ko nga ngayon, Sir Paul, ang daming tanim ng kalamansi. Anyway, dito na lang po. Sana nagustuhan nyo ang munti kong kwento.